Kaya ang ating aralin ay tungkol sa balangkas. Ano ang balangkas? Ang balangkas ay isang pangkalatang plano ng isang materyal na siya nagbubuo ng isang talumpati o sulatin. Ang pagbabalangkas ay naglalaman ng kayusan ng samut-saring paksa na nagpapahayag ng kahalagahan ng bawat isa at ipinapakita ang ugnayan sa bawat bahagi. Bagamat formal tinuturing ang balangkas, ang pagbuo nito ay may taglay na flexibilidad. Ibabang taglay ng balangkas, maaring taglay ng isang balangkas ang pangkalatang paksa o di kaya ay ang detalyadong pagtalakay ng papaksain. Ang layunin ng balangkas ay upang maisaayos ang isinusulat na teksto upang matiyak ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya. Tatlong kategorya ng balangkas. Ito ay ang mga sumusunod. Una, dibisyon. Ito ay pumupunto sa mga bilang ng anyong Romano, 1, 2, at 3. Subdivision. Ito ay pumupunto sa malalaking titik ng alpabeto A, B, and C. Seksyon. Ito ay pumupunto sa mga bilang Arabiko, 1, 2, 3, and so on. Mga balangkas na ginagamitan ng bilang Arabiko ang division, subdivision, at seksyon gaya ng 1, 1.1, 1.11, 1.1.2. Uri ng balangkas, paksang binabalangkas. Isinusulat sa salita at pararala ang mga punong kaisipan. Halimbawa, ang isang wikang Pilipino, letter A, sagisag ng bansa, pangalawa, buklod ng pagkakaunawaan. Dito po ay tinuturo ko na po kung paano pagsulat ng isang balangkas. Inyo pong tingnan ng mabuti. Pangungusap na balangkas, binubuo ng mahalagang pangungusap na sadyang bahagi ng isang sulatin. Halimbawa, ang pagkain ng gulay ang mahalaga. Letter A, masustansya ang gulay. Letter B, madali lamang itanim at lutuin ang mga ito. Patalata na balangkas, patalata ang paraan pag-aayos ng mga ideya, ngunit hindi ito madalas gamitin. Tandaan ang paggawa ng balangkas ng mga salita ay nangangailangan ng pagdiriin sa mga titulo o pamagat na nasa sa isip mo. Pagandahin ang iyong mga ideya sa mga detalye o subtopic sa bawat grupo ng salita. Dapat din pagsamasamahin ang mga ideya na halos magkakatulad ang mga impormasyong ibinibigay, kaya subukan ito. Ang mga sumusunod ay paraan ng paggawa ng balangkas. Una, alamin kung ano ang kailangan ng iyong paksa at kung ano ang tunguhin mo para sa iyong tagapakinig kung ito man ay iyong papahayag sa kalaunan. Pangalawa, pumili ng isang paksa, suriin ito ng maingat. Pangatlo, tipunin ang mahalaga at makakabuluhang material.
Alamin ang iyong mga pangunahing punto. Yon ang pang-apat. Ang 5, organisahin ang iyong material. Ingatan lang ang pinakamahusay. Ang 6, maghanda ng isang nakakatawag pan-interest na pambungan. Ang 7, maingat na planuhin ang iyong konklusyon. Ang 8, repasuhin ang iyong balangkas at pinuhin ito. Tandaan na ang balangkas ay nahihambing sa isang kalansay. Kailangan itong lagyan ng laman upang magiging kapaki-pakinabang sa mga tagapakinig kung ito man ay ipapahayag. Ang kagandahan ng balangkas pero ay magiging buhay na buhay ang iyong paraan ng pagsasalita at extemporanyo ang dating nito. Halimbawa, una, panimula, tungkulin ng mga bata sa kanilang magulang. Tinuturo ko na po sa inyo kung paano gumawa ng balangkas. Pangalawang Arabiko, paraan ng pagpapamalas ng pagmamahal sa magulang. Paggawa ng mga bagay na kilulugod ng mga magulang, letter A. Una, pagpaparinig ng mga awiting magugustuhan nila. Letter A, mga kundiman. Number 1, pagbili ng mga bagay na kanilang ginagigiliwan, mga aklad. Pagtulong sa kanilang mga gawain, pagkusa sa mga gawaing bahay. Paraan ng pagpapamalas ng paggalang sa mga magulang, letter A, paggamit ng po at opo. B, pagsunod sa kanilang payo. Hinggil sa mainit na pagpili ng mga kaibigan at kasama. Hinggil sa pagsisikap sa pag-aaral, pagdangal sa magulang. Konklusyon nito ay pagmamahal at paggalang sa mga magulang.